Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Marites, haharap na sa korte para ibigay ang ebidensya laban kay Ino. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matias. Binitawan ni Kurt ang promotion at ang karir niya sa Keystone para lang matulungan ang kaibigan niyang si Lilet. Hindi raw maa-attempt ni Kurt na mag-celebrate ng pagkapanalo niya habang ang kaibigan niyang si Lilet ay iniwan niya sa ere at pinagtatanggol ang sarili. Kaya nagpasya si Kurt na mag-file ng resignation letter para matulungan niya si Lilet. Para hindi na masabi ng Keystone na conflict of interest ang ginagawang pagtulong ni Kurt kay Lilet. Nagpunta si Kurt sa ospital para i-check si Lilet at ibalita sana ang naging desisyon niya. Ngunit hindi nagustuhan ni Kurt ang naabutan niya. Naabutan ni Kurt na sinasaktan ni Eira si Lilet, kaya galit na galit si Kurt kay Eira. Nagtataka naman si Eira kung anong ginagawa ni Kurt kay Lilet. Pinagbawalan na raw si Kurt ng Keystone na magpunta kay Lilet. Matapang na sumagot si Kurt na siya na ang magiging abogado ni Lilet simula sa araw ngayon. Sinabi ni Eira na hindi raw po pwede ang gustong mangyari ni Kurt dahil pagmamay-ari siya ng Keystone. Lalong nagimbal si Eira nang sabihin ni Kurt na nag-email na siya kay Attorney Constantino na magre-resign na siya sa Keystone dahil gusto niyang tulungan ang kaibigan niyang si Lilet. Maging si Lilet ay nagimbal sa naging pasya ni Kurt. Wala raw pinagsisisihan si Kurt sa desisyon niya. Ayaw rin naman daw ni Kurt na magtrabaho sa isang kumpanya na pinipigilan siyang gawin kung ano ang tama. Hindi makapaniwala si Eira, kaya iniwan niya si Lilet at Kurt. Galit na galit si Eira nang magpunta sa Keystone. Naging mainit ang ulo ni Eira sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pinagsisigawan ni Eira lahat, kaya nilapitan na ni Attorney Renan si Eira para pigilan sa pagwawala. Ramdam raw ni Attorney Renan na gusto ni Eira na makuha ang hustisya para sa mami niya. Ngunit hindi raw gawain ng isang attorney na magwala. Alam raw ni Attorney Renan kung gaano kasakit ang pinagdaraanan ni Eira. Ngunit hindi raw sila dapat magpatalo sa sakit dahil hindi rin magugustuhan ng mati niya kung ano ang ginagawa niya. Kaya tumigil si Eira at nagsabi kay Attorney Renan na ipangako niyang ipapanalo niya ang kaso ng mati niyang si Meredith. Nag-aalangan naman si Attorney Renan na sumagot kay Eira. Dahil alam ni Attorney Renan ang mga ebidensya at kulang pa raw yun para masabi na talagang killer si Lilet. Nagpunta naman si Kurt sa bahay ng pamilya Matias at binalita ni Kurt kung ano ang naging desisyon niya. Iniwan raw ni Kurt ang karir niya sa Keystone para lang matulungan si Lilet. Handa raw gawin ni Kurt ang lahat para lang makalaya si Lilet at mapatunayan na wala siyang kasalanan. Kaya nagsabi rin si Tinang Ses na gagawin rin niya ang lahat para sa anak-anakan na si Lilet. Walang kaalam-alam sila Kurt na may balak pala si Tinang Ses na kausapin si Constantino para lang magmakaawa na palayain ang anak-anakan na si Lilet. Kaya kinabukasan, nagpunta si Tinang Ses sa bahay ng mga De Leon para makiusap kay Constantino na tulungan siya na mapalaya si Lilet. Lumuhod pa si Tinang Ses para lang tulungan siya ni Constantino. Nakita si Ses ng katulong nila Ino. Awang-awa ang katulong sa ginagawang pagmamakaawa ni Tinang Ses kay Constantino habang pinagmamasdan si Ses na nakikiusap habang nakaluhod. May alam ang katulong na wala talagang kasalanan si Lilet at kilala ng katulong kung sino talaga ang totoong killer ni Attorney Meredith. Umalis si Marites para tignan ang ebidensyang hawak niya. Nakatago ang ebidensya ng katulong sa itim na plastik ng basura. At dito nakalagay ang damit ni Ino na may bahid ng mga dugo.
Nakokonsensya na si Marites at hindi na niya kaya pang itago ang sikreto ng mag-inang Kalorena at Ino. Kaya pag-alis ni Tinang Ses, kinausap naman agad ni Marites si Constantino na may kailangan siyang malaman tungkol sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Nagtanong agad si Constantino kung ano ang alam ni Marites sa pagkamatay ni Attorney Meredith. Dito inamin ni Marites na si Ino ang pumatay kay Attorney Meredith. Nagimbal si Constantino sa sinabi ni Marites. Imposible raw ang sinasabi ni Marites, pero pinanindigan ni Marites na totoo ang sinasabi niya. Hindi na raw niya kayang itago ang nalalaman niya. Pinakita ni Marites ang ebidensya na nakita niya. Dito ay nagimbal lalo si Constantino. Sinasabi na nga ba niya na may tinatago talaga si Kalorena at si Ino? Kaya inantay ni Constantino si Kalorena na umuwi ng bahay nila para paaminin sa kasalanang ginawa nila ng anak nilang si Ino. Sa presinto, nagpunta si Kalorena para bisitahin si Lilet. Nakokonsensya na si Kalorena dahil si Lilet ang nandidiin sa kasong hindi naman si Lilet ang gumawa. Ngunit walang magawa si Kalorena. Mas iniisip ni Kalorena na protektahan ang anak niyang si Ino. Kaya nagpapanggap na lang siya kay Lilet na concern siya sa nangyayari kay Lilet. Wala namang kamalay-malay si Lilet na pinaplastik lang siya ng tinuturing niyang isa pang nanay na si Kalorena. At si Kalorena talaga ang nagkanuno kay Lilet para siya ang sisihin sa pagkamatay o pagpatay kay Attorney Meredith. Nagpanggap si Kalorena na naaawa siya para kay Lilet. Hindi raw deserve ni Lilet ang kabutihan nitong si Lilet dahil malaki raw ang kasalanan ni Kalorena kay Lilet. Nagtataka naman si Lilet sa mga pinagsasabi ni Kalorena sa kanya. Hindi alam ni Lilet kung bakit at anong hindi niya alam tungkol kay Kalorena. Gustong-gusto nang aminin ni Kalorena na si Ino talaga ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith. Ngunit hindi po pwede. Ayaw ni Kalorena na makulong ang sarili niyang anak dahil lang sa pag-amin nitong si Kalorena kay Lilet. Ano kaya ang gagawin nitong si Constantino? Dito kay Kalorena lalong-lalo na kay Ino. Ngayong alam na niya kung sino talaga ang pumatay kay Attorney Meredith. At nalaman na nga ni Constantino na may tinatagong lihim ang mag-inang Kalorena at Ino sa kanya. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.